That's what you call technical malversation of public funds. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman, pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well, roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya ang hinagpis nila, sa loobin nila, parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado ng abusado ang mga ilang individual. Bagay, kung minsan,
Tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chi Atienza. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng bakahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world, not only in our country, but in the world. Same the thing also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila, magsisimula sila na zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this measure to ease the experience or yung mga dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa basura, mahigit 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Nandyan ang truck, nandyan ang DPS, may kontrata kayo. Ba't hindi nyo hinakot yung basura? Inuna nyo pa yung passion show. Ang sasarap ng buhay nyo, habang kami dito, hinahakot namin ng basura. Dapat yung hinakot 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala namang siraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon eh. Nagdesisyon ang taong bayan eh. 2,000 metric tons nahakot natin na basura simula kahapon ng 2:00. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management. Nakalibre tayo kahapon, walang bayad. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kaming nagsisimula. Because, as you all know, hindi naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain